Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Magandang morning! Hi, partner! Hi partner, kumusta? Good morning! Yan, may filter ka ba o madumi yung mukha mo? Dito kasi ako naghihila mo, sinilagyan ko muna ng pentel pen para may design. Natatandaan ko tuloy, partner, yung moments na yung moment na wala ka wait lang, isentro ko. Ayan. Yung moment na wala ka pampa-implant ng mga kemerut mo, tapos pinipentel pen mo literal yung face mo para magkaroon ng hair. Oo. Sobrang fan ako ng buhok sa mukha kasi dati naalala ko mga ninuno namin mga orangutan kasi yung mga mabubuhok ang mukha. So sabi ko, bakit pagdating sa akin nawala yung mga buhok na yan. Ayun, so bata pa lang ako pag mga school play kami, lagi ako may patilya, lagi ako may pabigote. So yun, sa tumanda ako, yan, pinalagyan ko na yung sarili ko. So, hindi yan filter, hindi yan dumi. Mukha siyang dumi. Dumi siya. Kumuha lang ako ng dumi sa sahig namin, silagay ko sa mukha ko. Bukas tigyawat naman yung ilalagay ko. Mga trip mo, ha? Nakakaloka. Good morning po sa lahat ng mga kabisyon natin na nakatutok sa atin ngayon. Last Friday, partner, nagpa-bring me tayo. Friday ba yun? Nagpa-bring me tayo. Friday. Oo, sa aking page. So, antabayanan niyo po today kasi announce ko din po dun sa page ng Nicole Yala kung sino po yung nanalo ng washing machine. Ayan. So, antabay lang po. Pasensya na po at iniisa-isa pa po kasing pag-aralan, ganyan, yun. Isa-isa pa po binibili yung piyesa ng washing machine. Na medyo natagalan, ganun. Yes, medyo natagalan. Yes. So good morning po sa inyo and welcome po sa isa na namang kulitan sa FB Live ng Tambalan. Grabe no, partner, no? Halos isang taon na natin itong ginagawa. Kanina, binalik ng Facebook yung memories a year ago. Tapos dun sa memories na binalik ng Facebook, meron tayong video. Hindi ko nga alam kung ba't wala tayong dalawa eh. Tayong dalawa lang yung wala dun. Video? Anong video to? May video na produce yung Love Radio, sa Love Radio FB page, tungkol sa fighting, fighting the coronavirus. Parang expressing support sa lahat ng tao na kaya natin ang laban na ito. Go, 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 laban. Parang ganun. 1 year ago siya, March 12, 2020. Wala tayong ganun. Ito ba yung fight song? Ha? Hindi, iba pa yung fight song, partner. Yung fight song towards the middle eh. Yung tulong-tulong, sama-sama. Ma-up mo ba to? Kontra COVID-19. Basta 1 year ago na to, partner. Oh. Parang hindi ko alam, hindi ko tanda. Tayong dalawa nga wala eh. Hindi ko rin alam kung bakit tayong dalawa wala dito. But anyways, ang punto ko, partner, kaya biglang naisip ko na i-caption dito sa ating Facebook Live today is, isang taon na ang nakalipas. Kumusta ka? Yeah, diba? Alam mo, parang nakakilabot kasing mapanood ulit yung mga posts natin exactly a year ago or pagkatapos nitong araw na ito, siguro mga karama yung eksaktong time na nag-lockdown, 14 or 15, yun. So sa 14, I'm sure lahat ibabalik ng Facebook kung ano yung mga naging post natin a year ago. So a year later, kumusta ka? Ayan, 'di ba? May mga iba sa atin na akala natin hindi natin maso-survive, akala natin hindi tayo makaka-move forward, pero may mga naka-move forward na, yung mga iba pa nga mas gumanda yung buhay. May mga iba din naman na hindi talaga pa nakaka-move on kasi syempre hindi pa rin makaluwas, hindi pa rin talaga makapagtrabaho kasi hindi pa naman talaga normal ang lahat. Kaya ang tanong ng Tambalan, kumusta ka? Kaya pinakamahirap na sagutin yan actually, partner eh.
Correct. Pwede niyo i-comment yung mga sagot niyo para may contribution kayo. Kumusta ka? Kung ako kunyari ako sasagutin ko yung tanong na yan, kahit pa paano siguro siguro more than 50%. Let's say 60%. Estimation lang. 60% kahit pa paano nakapag-adjust na rin ako. Na-adjust ko na yung katawan ko, yung mindset ko, yung emotion ko sa current setup na ginagalawan ko ngayon. Yung remaining 40%, yun yung hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na dating yung puntahan kong siopaw, tindahan ng siopaw sa Rojas Boulevard, hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap bakit nawala. Yung mga ganong klase ng aspeto, yun yung remaining percentage. Yung tipong pumupunta ng mall para manood ng sine Wednesday and Thursday o kaya weekend. Tapos pagdating ng Saturday, pupunta ng QC at pupunta ng bar. Yung mga hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap. Hindi pa rin nagsisikin sa akin na bakit ganun, sarado na sila. Bakit ganun, wala na yung business nila. Diba? So, mga ganun tipo. But yung mga household chores, yung mga pasikot-sikot sa bahay, yung routine na ginagawa natin everyday, work and mga gawaing bahay, yun natanggap ko na. Nakuha ko na yung nakuha ko na yung anong tawag dito, yung nakapag-adjust na ako. Correct. Totoo yan. Ako din nakapag-adjust na din ako sa ganitong setup. Although, syempre ayaw naman din natin talaga totally. Pero alam mo, torn nga ako between actually going back to the office and making this work kasi it actually worked for 1 year. So, ibig sabihin, posible pala. Minsan yun yung usapan namin ni partner na parang pwede pala itong gawin, na hindi tayo lahat pumasok pero nagra-run ang isang radio station. Well, palibasa, napakaswerte din natin kasi yung stasyon ay equipped. Meron tayong tamang equipped din yung mga tao parang handa dito sa ganitong klaseng setup. Actually, saglit lang, 'di ba? Saglit lang, parang siguro 2 weeks lang talaga tayo nawala na sa ere, pero sa totoo lang bumalik din kaagad tayo Kasi nag-iisip ako kung bakit nandito lang naman ako sa bahay, work from home, pero bakit napuno agad yung laptop ko? Tapos na-realize ko, kasi ang dami din naman talaga natin ginagawa. Diba, may mga files tayong ginagawa, may mga ganon, kaya nakapag-bounce. Ang swerte natin kasi nakapag-bounce back agad yung Love Radio. Ganun. Tapos kaya nga iniisip ko, kung babalik na, ready na ba ako ulit? Diba na hindi makita yung anak ko na habang nagtatrabaho kasi this is work, 'di ba? This Facebook Live is actually work, 'di ba? Part to ng trabaho. Pwede naman natin hindi to gawin, pero part kasi talaga ng trabaho natin, required tayo to do this at kailangan natin gawin. Pero kapag ginawa natin tong live na to, kapag normal na ang setup, wala nang ganito. Huwag mo sabihin ibababa mo yung Kala ko ibababa mo yung kanto, pakita mo sa amin nakapanty ka lang ngayon. Next time, pag maganda panty ko. Tapos, ano ba akong mag-Facebook Live na hindi kasama yung batang yan. Yan, diba na habang nagtatrabaho, naririnig ko yung tayo, is a friendly little bus. Diba? Yung bang mga ganon, handa na ba talaga tayong bumalik? Ganon din yung questions ng mga iba. Actually, meron akong mga kaibigan, mga moms. Sandali. Yan. Part ng working from home. Diba? Ay madami mga commercials, madami mga nangyayari sa likod na kailangan mong pansinin. Kasi pag hindi, baka mamaya. Diba? Baka mamaya, na kayo pare-pareho. Yung dire-diretso ka lang naka-zoom o kaya nagmi-meeting. Pero nasusunog na pala yung sinaing. Diba? Umaapoy na yung kawali nyo. Mga ganun tipo. Correct. So alam mo, I was about to say partner kanina, na meron nga akong mga kaibigan ng mga mommies na ayaw na nila bumalik sa dating setup. Ayaw na nila bumalik kasi nagustuhan na nila itong ganitong klaseng setup. Kasi panibagong adjustment ulit sa atin yun. The moment na baguhin ulit yung nangyayari ngayon, tapos sinabi na halimbawa ng mga boss natin, okay, no need to work from home, kailangan po nakapunta na kayo sa inyong mga opisina. So another adjustment ulit yun. Ako, mababago na naman yung body clock ko,
Kasi Routine, normally natutulog correct. talaga ako early morning mga alas 4, alas 5 yun yung oras ng pagtulog ko. So ibig sabihin pag binalit yung ganun ako natutulog. Bakit ganun Tapos, ka matulog? Secret. Anong ginagawa mo? Secret. I do this Partner. during nighttime. Oh my God. I would just Kasi- like to remind you, partner, that you are not young anymore. Hindi mo na kaya yung ganyang puyat. Hindi, yun yung oras na mabenta. Oo. Yung pag pinakita Aray. yung mga gandot Wow! kung may benta Asan, na. asan? Oo. Tapos pag pag pinaganyan ko na, mas matataas na yung presyo ng ganung oras. So Ay, kailangan ganun. natili akong gising ng madaling Ah. araw. Ang oras ng tulog ko, alas Sige, 5, push alas mo yan 4. ha. Oo. Push mo yan, partner, para pag kailangan ko mangutang sa'yo, readily available ang cash mo. Hindi ako kasi yung medyo nakuha ko nga yung routine. So pag daytime, since gising kasi yung mga anak, hindi ako makapag-concentrate masyado sa pag-aaral. Yun talaga yung reason kung bakit. So sa madaling araw, walang distraction, walang disturbances. Talagang pag nagkulong ka sa kwarto, kulong ka lang. And natatapos ako yun nga alas 3, alas 4. Normally alas 5 ng madaling araw. Kung kailan pag nagising na siya, saan ako tulog. Ganun tipo. So nagagawa ko yung Schoolwork. Yes, schoolwork ko. Pag binago na ulit to, so another adjustment na naman, panibagong time management, paano mo na naman ipa-prioritize yung mga bagay-bagay, anong uunahin mo, pag-aalaga mo na, or di ba, paglaro sa anak, halimbawa, o pag-aasikaso ng kung ano-ano man, di ba? So, again, kaya yung ang sagot din ng iba, okay na ako ng ganito, okay na ako ng ganitong setup, huwag nang baguhin kasi panibagong adjustment na naman yun sa kasa. Pero kung halimbawa kailangan niya namang magbago ng setup or mag-adjust ng oras, well, katulad din naman ito ng eksena natin ng quarantine. Akala natin hindi tayo makaka-move forward. Akala natin hindi natin makakaya pero kaya pala natin. So kaya din natin mag-bounce back to our regular lives next time. Diba? Kapag dumating na tayo doon, let's cross the bridge when we get there. Sabi naman ng isa, si Zon Ballesteros, sana all nakakapag-work from home. Kaway-kaway po sa mga kinakailangan mag-report sa office since day 1 nang lumuwag ang quarantine protocols. May ganun din naman, partner, na hindi sila affected kasi ever since pumapasok sila or ever since talagang work, talagang pupunta pa sila sa work nila. May mga iba kasi, partner, alam mo, talagang sinusundo pa sila, may service. Oo, totoo yun. Kung kailangan talagang pumasok, may service din. So, dagdag din na na expense para sa company. Nakakaloka talaga itong COVID. Oh my God. Hindi siya natatapos ng usapan, di ba? Isipin mo yun na talagang siguro sa loob ng isang linggo, 2-3 beses nating pinag-uusapan. Yung senaryong ganito, pero parang laging bago pa rin. Hindi siya nauubos sa madaling salita, and considering na 1 year na ito, pero bakit ito pa rin yung pinagkikwentuhan natin? Kasi nga, lahat tayo, at some point, di ba, nasa period of adjustment pa rin tayo. Ako, sabi ko, 60%, meron pa akong remaining 40% na kailangan kong asikasuhin para fully makapag-adjust na sa totoong nangyayari sa mundo, sa paligid natin ngayon. Mataas yung 40%, partner, ha? Oo, mataas so, yun. Malaking bahagi ng buhay natin yung 40% kung ano man yung pinaglalaanan mo ng 40% na yun, di ba? Pero ang nasubok talaga sa atin, yun nga, pasensya and yung resiliency natin, di ba? Nasubok ito ng pandemic, yung tipong pasensya in a way na lahat ng mga kausap ko sa virtual, di ba, kahit wala kang hilamos, okay lang, kaya nilang tanggapin. Yung mga ganung tipo. yung mga lahat na nangyayari, natanggap mo in a way, di ba? So pasensya yun yung tipong hindi ka makalabas ng bahay, another pagpapasensya sa sarili. Yung tipong hindi ka nakita-kita ng mga kaibigan, tapos di ba, feeling mo tinatakasan ka na rin ng mga pinagkakauta ng mga utang sa'yo. So another pasensya yun. Mga ganun tipo. Yung hindi mo nakita yung parents mo, another pasensya yun. So nasubok lahat ito ng pandemya. True. Pero
kinaya natin ng isang taon. So, we continue to survive, we continue to struggle, and we continue to fight. Ayan. Sabi naman ni Elise Garcia, good morning DJ Nicole and DJ Chris. Sobrang hirap ang naging adjustment simula nung nag-lockdown, pero tuloy pa rin ang laban. Shoutout naman po sa mga hardworking employees dyan ng Hotel Dream World. Happy Friday! Si Sol Gamuhay says, it's the most awaited day. Happy Friday morning, everyone. Listening from our office. Shoutout sa Eurotel Marketing. Fighting! Ayan. Thank you. Salamat po sa mga hotels na nakatutok sa atin ngayon. May naniningil sa akin ng utang. Wait lang ha. Ano? May naniningil? Wait lang. Sagutin ko, sabihin ko, nagtatrabaho lang ako, pamaya ako maningil ng utang. Okay. Ayan. Sige. O yung mga ganyan, pagpapasensya yan. Na feeling ko, hindi mo na matatakasan yung mga pinagkakautangan mo kasi alam nilang nasa bahay ka lang, di ba? Sabi niya, nasa bahay ka lang, pupunta ako dyan. Unlike dati, pwede mong sabihin na nasa office ka. Unlike dati, pwede mong sabihin, may meeting ako with client, hindi mo ako mapupuntahan sa bahay ngayon. Pwede kang puntahan sa bahay lang, di ba, ng mga maniningil. Sabi ni Catherine na Baylan, hanggat hindi ito natatapos, may mga challenges pa din tayong ma-experience. Alam mo, totoo yan. The challenges, they will always be there, but don't you worry kasi things will get better. Wala naman pong forever. Yun. So, malalagpasan din po natin yan. Alam mo, kwento ko to lagi sa ere, no? I have been moderating yung Go Negosyo, Mentor ni Online Series for the past 2 months already. So, every night, meron ako nakikilalang mga iba't ibang mga entrepreneurs. And most of these entrepreneurs, partner, nakabuo ng negosyo during pandemic. So, pandemic baby yung kanilang negosyo. At nakakatuwa kasi, ito yung binigay ng pandemya oras. Oras para magkaroon na mag-isip na, oh my gosh, kailangan pala nating gumawa ng ways para kumita, yung bang mga ganun, oras na dati gusto mo talaga magnegosyo pero lagi mo sinasabi, kaso wala akong oras hindi ko magawa, di ba? Wala akong oras, pero nabigyan ng oras. And para sa akin yun yung mga maliliit na success stories, yung mga maliliit na negosyo na nagsiusbungan ng dahil sa COVID. Diba? So may maganda din naman talaga positive. Oo. Yes. Yun nga, family time, napakalaking bagay nun kasi nga, di ba noon, nung sobrang busy natin na nagbabiyahe, naiipit sa matinding traffic, talaga magstay pa ng mas matagal sa office kasi kailangan natin pahupaan yung traffic bago makauwi. Di ba ang request natin nun, sana mawala to. Di ba sana makauwi na agad ako ng bahay at makasama ko yung mga mahal ko sa buhay, yung makalaro ko yung mga anak ko. Pero ito na yung binigay ng sitwasyon. O ayan, hindi ka naalis ng bahay kasi ito na yung matagal mong dinasal. Ito yung matagal mong, di ba, pinangarap na manatili sa bahay na matagal. Ito na, kasama mo yung anak mo, kasama mo yung mga magulang mo, kasama mo yung mga kapatid mo. So, tingnan natin sa aspetong yun. It's an answered prayer. Sa aspetong ganun na nakasama mo yung pamilya. Wala naman magagawa, guys, 'di ba? Wala naman magagawa mga kabisyo kundi talagang tanggapin at mag-adjust. Kung hindi ka pa man nag-adjust, 'di ba? Pero sana merong malaking percentage of you na nakapag-adjust na kasi isang taon na din naman na nakalipas, 'di ba? Parang heartbreak lang 'yan Hindi mo naman nahayaan na isang taon down na down ka. Syempre dapat you have to do your best to pick yourself up. You have to do your best para lumantirin at maghanap ng ibang jowain, ganun. Mabuhay. Hindi pwedeng ka, lulungkot-lungkot ka lang forever. Walang mangyayari sa'yo niyan. Ganun. Totoo yan. So, laban lang. Ano ibabaw ng ulo mo, partner? May mga filter ba? May mga gamo-gamo lumilipad. Dami. Ang dami. Yan sila gusto dumapo sa ulo ko. So, kaya nga, sobrang dami partner, parang 10 plagues. Yung, the low cost. Ang dami. Dami ko ng filter nalilito na nga ako minsan, kalitan ko na nga gusto mo to. Saan ba yan? Meron ba sa laptop ng filter? Baby, is there a filter in Zoom? How? Yan.
Wow, look at Ninong. Labanan natin yung filter ni Ninong. Dali. Gusto mo ba yan? Teka lang. Yeah, parang mali tuloy yung Not back. Ayan, cute. Hindi kaya. Dapat may green background eh. Kasi pag nagka-klase kami, partner, meron Ayan! may pag-green background pa sa amin. Parang feeling ko talagang binusalan ako, no? Parang hindi to face mask. Busal ito. Busal ito, partner. Hindi to face mask. Bagay naman, mukhang naman totoo. Mukhang natural. Ang galing, ano? Hindi ko alam to. Princess. Yan, cute din yan. Ito pala yun. Diba? Masaya yan. Ito pala yung ginawa mo kanina, partner. Ayan. Wait lang, babe. Paano to? Ito, cute yan. Pwede mong paglaruan ang mga bagay-bagay. Ayan. Ito pala yung tsura ko pag lalaki ako. Put ng lipstick, babe. What's a horseshoe? Yan. Naglaro. Diyan pa kayo naman magka-video ha. Panoorin nyo na lang kami. Maglalaro lang kami, discover lang namin filter. Panoodin mo kami dahil tuwa kami dito. Bago yung mga tito-tita. Kainis. Babe, I want to exit this one na. None. Ayan, okay. Diba? Ay, taga pa napatay ko yung video ko mali. Ay, nako, tuwa talaga tayo sa mga ganito. Bakit meron pa akong babe? Why do I still have a horseshoe camera? I didn't remove it. Wait lang. Saan ba yun? Wait down. None. Yan, palitan natin. Thank you, anak. Alam mo, natutuwa ako kasi ito si Princess, mas alam pang gamitin yung mga gadget eh. Ayan. So anyways, ingat po kayo mga kabisyo ha. Uy, partner, may bago kaming summer collection. Sa the twinning collection, partner. Patingin nga. May bago kaming summer collection. Available siya, partner, sa Lazada at sa Shopee, and magiging available din sa aming mga distributors. Yun. So, summer na po. So, yung unang collection kasi namin, partner, di ba na-receive mo? Na-receive mo na yung pinadala namin pajama sa'yo? Baka balak mo naman suotin. Nasa probinsya na hindi ko. Ayun. So, anyways, lagi ang labo. Tingin. Off-shoulder siya na dress, partner. Ay, sorry. Ano ba? Ayan. Yan. Off-shoulder siya, partner na dress na perfect for summer. And then, ito naman is yung aming jump shorts. Yan. Ganda. Tapos, meron kaming fairy dress. So, taken to lahat, partner, sa Harbor Square. Nanalungkot ako, ang daming clothes. And then this one, partner, is yung jumpsuit. Yan. So, ito po ay part ng aming summer collection, which is already out sa Lazada and Shopee. At wag niyo pong kakalimutan na pagka nag-order po kayo sa Lazada or sa Shopee, magbabasa po kayo na maigi ng instructions. So, kapag ka nakasulat po doon, assorted prints, ang ibig sabihin po nun, hindi po kayo makakapili ng print. Ang mapupunta po sa inyo ay not necessarily yung suot ng model. So, yun po yung ibig sabihin ng assorted print. Tapos, kapag nakita po ninyo, kasi ang set namin, partner, less than 500, kung apat na, less than 1,000 yan, wala kami lumalagpas na 1,000. So, kung halimbawa, ang binibili mo ay set, isang pang mommy, isang pang baby, at ang halaga ay 150 lang, medyo magtaka ka din. Tama ba yung pinindot ko? Dalawa na agad, 150. Baka hindi, di ba? So, syempre, titingnan mo, napindot ko ba yung para din sa daughter or napindot ko din ba yung para sa mommy? Yan kasi, ang hirap sa atin kasi minsan sa mga Filipino partner, nakalagay na, sinabi na, use black. Totoo yan, partner. Di ba? Hindi ba sinabi na nga ng teacher, use black ball pen? May magtatanong pa, ma'am, black ball pen? Di ba? Ganun. So, ganun din. Minsan yun yung experience namin sa mga e-commerce sites na nakalagay na doon yung instruction,
magagalit pa sa amin kapag hindi tama. Pero nakalagay naman doon sa instruction. So, babasa po tayo para sure. At para sure, pwede po kayo mag-chat. Yan. Pwede naman po mag-chat sa kanila para alamin. Sa amin, para alamin yung tamang instruction. Ganun. Pero yun po yung sa tingin ko dapat na matutunan po natin mga kabisyo. No? Dapat matutunan po talaga natin na magbasa ng instruction. Diba? At tulad niya, minsan may mga napapahamak sa ganyan partner, di ba? Mabibili ng washing machine. Nakalagay doon sa washing machine, pang malakasan yung washing machine, partner, yung grabe yung load. Tapos alam mo talagang high-tech. Tapos nakalagay 1,000 lang. Diba? Akala mo 1,000 lang, pag bayad mo sa counter, magugulat ka, mumurahin mo pa yung cashier, sasabihin mo, bakit nakalagay dito 1,000? Pero hindi mo alam, hindi mo binasa. May maliit po na nakalagay dyan, 1,000 monthly. Belt lang po yun. 24 months. Oo, ganun. Belt lang washing machine yung binibenta. Piyesa na naman. Hindi lang yun, partner, baka sabon lang ang binibenta pala. Kung 1,000 lang ang washing machine na pangmalakasan, sabon ang binibenta nun. Sabon ang washing machine. So yun po yung dapat nating matutunan. We should learn how to read. Yan. Yan palibasa. Feeling ko kasi, partner, palibasa sa mundo ngayon na masyadong high-tech na lahat, na everything na nakukuha mo at diba, at the flick of a finger, diba? Kaya hindi na tayo natututo magbasa. Kaya dapat magbasa pa rin po tayo. Hindi lang para dito sa The Twinning Collection para tamang order, no? Kundi makakatulong po ito sa ating regular na pamumuhay, yung marunong ka magbasa. Maging makilatis, diba? Maging wais para hindi po naloloko at para hindi napapahamak sa bandang huli. Tama, isang malaking check ng akala ko yung summer collection may libreng salbabida. Pwede, yung katawan na yung salbabida. Ayan, pina-flash ni Boy Pindot. Thank you, Boy Pindot. Ayan. So, yung The Twinning Collection, siya po yung may 7,800 na likers. Ayan. So, yan yung jump short na sinasabi ko, partner. Available na po yan. Uy, nagtatanong na yung aking business partner kung nasuot na daw ba ng mga DJs yung mga pajama. Parang wala pa nagsuot. Nakakaloka kayo, ha? Suotin nyo na. Diba, si Boy nasuot na, everyday nga nasuot, hindi pa nga nalalabhan hanggang ngayon. Ay, di pala tanong, na-picturean na. Yan, nasuot at na-picturean. Si Boy Pindot na nag-post siya eh. Actually, ang pinadala ko kay Boy Pindot, 2, kasi pang twinning eh. So, ang kulang na lang kay Boy Pindot ay ka-twinning. Twinning kasi dapat yan. It's supposed to be with somebody else. Matchy-matchy talaga siya. So, nananawagan po kami na meron po kaming empleyado dito po sa Love Radio. Ang pangalan niyo po ay si Joshua Quadra, aka Boy P. Siya po ay hinahanapan po namin ng jowa para makapagpa-picture na po ng pajama na twinning sila. Yan. Yun lang naman ang purpose. After nyo mag-picture, break na uli kayo. Yes, yan. Magjowa lang kayo, yung duration na suot nyo, yung twinning collection. After ng pictorial, after nyo mag-picture, hiwalay na. Pwede na maghiwalay. Pero seriously, hinahanapan namin yung jowa yan na. Baka naman po, meron dyan. Napakabait po nitong tao nito. Masipag po, magalang, mabait, generous, magaling makikapwa-tao, relihiyoso, yan na, diba? Bulang. Naku, ano pa po ang hinahanap. Hindi ko lang po sure kung may pera. Hindi ko lang sigurado talaga kasi. Diba? Anyway, enjoy your Friday, enjoy your weekend, ha? Sana po ay okay lang po talaga kayo. Sana po hindi po kayo nasistress masyado. Kung nasistress kayo, hinga ng malalim, exhale. Alam mo, nakakatulong talaga yung partner, yung breathing deeply. Tapos bago ka mainis, bago ka magalit, hihinga ka ng ilang beses ng malalim. Mag-iisip ka muna kung worth it ba tong kinagagalitan ko, worth it ba tong kinaiinisan ko, or pwede ko na lang palagpasin ito. Choose your battles. Lalong-lalo na, ito ha, lalong-lalo na isang reminder, kung hindi ka masyadong maganda, hindi ka rin masyadong pogi, tapos lagi pang mainit ang ulo mo, naku, nakakatsaka yan. Tapos pagtataka ka, bakit ka walang love life? Di ba? Iiwanan ka ng jowa mo, mainitin ang ulo mo, pumapangit ka, di ba? So smile, di ba? Choose to be happy, mga kabisyo. Maraming salamat mga kabisyo sa
sila na tumututok sa aming Facebook Live tuwing Friday. We appreciate you. And sinesendan ko kayo ng positive energy lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon sa Facebook Live. Yung mga hindi tumutok, wala sila matatanggap na enerhiya mula sa akin. At ang enerhiya nga magagaling sa iyong mga diamante galing sa ulo. Oh, at kung nagtataka kayo kung bakit kayo wala nakukuha gems mula sa Laika, nasa headband ko na kasi ang lahat ng gems sa Laika. Ay, nako, enjoy the rest of your weekend. Partner, tawagan kita. Yes. Bye-bye. Bye. Happy weekend. Happy weekend, everyone. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.